Alright guys, dito tayo ngayon sa continuation ng ating chapter 2. So itong natapos natin sa previous video, I'll just double click my middle mouse button to zoom extents and then don't forget to save. So punta kayo dito sa quick access toolbar and then click save. Tapos, kahit saan nyo na lang gustong isave, kung meron kayong mga personal devices, halimbawa sa desktop, and then, lagyan nyo ng file name, appropriate or specific file name, and then click save. So, I'll just cancel this, kasi meron na akong existing, and then, I'll type Ctrl-N sa keyboard. Gagamit ulit tayo ng template, use a template, click browse, and then, desktop, sa location kung saan nakasave yung mga templates nyo, and then select chapter 2.2 and click open. So ayan. So dito may nakikita kayong top view ng office chair, similar dun sa office chair na nakikita nyo, tama ba? And sa gitna niyan, dyan lang tayo pwedeng mag-draft. Uumpisahan natin sa pagda-draft ng hindi naman complicated shape. Magsisimula lang tayo sa rectangle and then gagamitan natin ng fillet and then chamfer command. Okay, so I'll just pan and zoom. Ayan, zoom in. Tama. Ayan. So gagamit ako ng rectangle command, REC. Enter. So pwede ka mag-start dito sa lower left o kaya I'll pan, upper left. Actually, pwede kahit saan. Basta ang ending nyo, kung mag-i-start kayo dito sa isang corner, halimbawa, lower left, ang ending nyo dapat ay upper right. So, pa-diagonal, yung sa rectangle. And since naka-on yung aking dynamic input or F12, I'll just type a specific distance na 400 para sa horizontal, press tab, and 300 para sa vertical. And then press enter. Ayan. So, ang susunod kong gagawin is, i-apply ko na yung ating isa sa mga subtopic dito sa chapter 2, which is the fillet command. So, ang fillet command ay nagkikreate ng rounded corner. So, pwede nyong hanapin yung fillet command sa home tab ng ribbon. Yun. Home tab. And then, modify panel. And, ayun, fillet. So, rounds and fillets the edge of objects. So, pwede nyo i-click yan. And then, kung gusto nyo namang i-type yung keyboard shortcut, just type F. Enter. So, you are prompted to select first object. O kaya, kung gusto nyo i-set yung radius, pwede nyo i-click yung radius dito sa baba. Or if you will notice, naka-highlight yung letter R, you can type the highlighted letter. So, for me, I'll just type R, enter, para sa radius, and specify na natin yung radius. So, for this example, okay na siguro yung 100 units, and enter. Select first object. So, kung isa-select nyo tong horizontal, click, sunod nyo yung vertical. And then, click. O kaya, pwede nyo namang unahin yung vertical and then, isunod nyo yung horizontal. Same effect lang din yun. So, yan yung na-create natin na corner, rounded corner, using fillet of radius 100. Next, pwede nating gamitin yung chamfer command. Dito naman sa lower right, chamfer. So, I'll type CHA. Enter. Now we are prompted to select the first line. But before that, i-specify muna natin yung distance. So kung titingnan nyo sa drawing, bandang baba ng drawing area or the command line, andyan yung distance sub-option or pwede kayo mag-type ng letter D. Ayan. Enter. So ang distance natin, wag na tayong lumayo. 100 na lang din. Para sa distance 1, enter, and then isa pang enter to accept 100 also para sa distance 2. Ayan. And then first line,
Kanina, nag-select ako ng horizontal. This time, vertical naman. Click. And then click. So, ayan yung ating not so complicated or complex shape. Ginamitan natin ng fillet and chamfer. Ang fillet, ulitin ko, nagkikreate siya ng rounded corner or corners. Ang chamfer, nagkikreate siya ng beveled corners or sa Tagalog, parang tinapyas. Tama ba? Okay? Proceed tayo. Yan yung gagamitin natin na geometry para sa ating inquiry commands. So, meron tayong iba't ibang type ng inquiry commands. Para makita natin, punta tayo dito sa Home tab. And then, bandang kanan, hanggang makarating tayo ng Utilities panel, click natin yung Measure drop-down. Or kung gusto nating i-type yung kanyang command, Measure Geom. Ta-type nyo yun. So, dito, i-click ko muna kasi mas mabilis yun. Meron tayong quick, meron tayong distance, inquiry, meron tayong radius, angle, area, and volume. Ang i-discuss ko lang dito sa nasa list ay yung quick, distance, at saka area. Especially yung area kasi gagamitin nyo yan sa inyong drafting quiz. Tapos, idadagdag ko na rin yung list at saka yung ID. Okay, start natin sa quick. So, click nyo yung quick para sa quick measurement. Ang ginagawa guys ng quick measurement ay dinidisplay niya yung dimensions, distances, angles. Kung saan nandun yung inyong cursor or kung saan na-touch nung nakikita nyong orange na vertical and horizontal lines, di ba? So, kung nasan malapit yung cursor nyo, i-display niya yung dimensions, distances, and angles. So, pwede yan sa mga nakikita nyo sa screen between objects. Tama ba? So, meron tayong 300 and 400 na distance between parallel lines, di ba? Ayan, yung tinype natin kanina. Tapos, meron kayo nakikita dito na 90 degree angle. Tapos, dun din sa upper right, 90 degrees. Tapos, dito, yung 100 na nakikita nyo, yan yung sinet nating radius. Tapos, dito naman, ayun, may makikita kayong length ng beveled corner natin na 141.42. At saka yung kanyang angle na 135 degrees. So, mabilis na pang verify ng length yan. Pagka dun sa mga gusto nyong mabilisan na pag-i-inspect or pag-verify ng mga dimensions. So, gamit lang kayo ng quick measurement. Now, may mga limitation dyan sa quick measurement. Halimbawa, hindi niya dinidisplay yung diagonal distance between this corner papunta dun sa upper right corner. So, kung ganun yung case natin, gagamit tayo ng distance inquiry. So, ang distance inquiry ay makikita natin kasunod nung quick measurement. So, punta ulit tayo dito sa Utilities panel. Click nyo yung drop down ng measure and then choose distance. Yan. So, you are prompted to specify first point. Click natin to. First point. And then, pwede nating i-click to, pwedeng hindi. Kung gusto nyo lang naman makita yung sukat. Kasi pwede nating ilipat yan. Ayan, to verify another point. So, saktong 500, di ba? Kasi nag-type tayo kanina ng 300 para sa vertical and 400 para sa horizontal. So, ang kanyang lumalabas na diagonal distance ay 500. So, from trigonometry, parang ano yan, special triangle, di ba? 3, 4, 5. 300, 400, 500. So, pagka kinlik mo dito, for example, magdi-display dyan yung distance na 500 units at pwede ka pang mamili ng ibang inquiry commands dyan. So, I'll just press exit at titingnan ko dito sa aking command line yung mga X value, Y value, at saka yung Z. So, in this example, wala tayong Z because nasa 2D lang tayo. Kung gusto nyo makita yung kabuuan nito, just press F2 sa inyong keyboard. Ayan.
So, andyan. Ayun yung distance. Ayun yung kanyang x. Ayun yung kanyang y value. Okay? So, close ko na to. And then, ang susunod natin ay area. So, ulitin ko. Quick. Para sa quick display ng dimension, distances, and angles. Distance inquiry para sa distance between 2 points. Tama. And pangatlo, yung area. So, by the name itself, kinakalculate niya yung area plus yung perimeter. May may bonus siya. Area and perimeter ng objects or defined areas. So, let us try to calculate the area of this enclosed figure. So, kung tatanungin ko kayo, kaya nyo bang computein yung area niyan via length times width? Di ba? Hindi naman kasi meron tayong curve dito at meron tayong tapyas dito. So, mahirapan kayo manually kung kayo magko-compute ng area. But, kung hahayaan natin si AutoCAD na mag-compute ng area, mapapadali yung ating trabaho. So, ready na? Punta kayo dito sa Utilities panel ulit. Measure drop down and click the area. So, naka-on yung F12 ninyo. Makikita nyo dyan, specify first corner point. Meron tayong dalawang pamamaraan na pag-extract ng area. Una, etong default. Kiklik nyo yung bawat sulok. 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Now, meron tayong konting problema. Pagdating dito sa curve, wala siyang halos corner maliban sa midpoint. Pwede na natin i-click dun sa midpoint. Diba? So, tuloy lang natin. Tapos, dun sa endpoint. Click lang natin. And then, pagka-click nyo, pagdating nyo dun, press enter. Now, ang magdi-display na area dyan guys ay 112.071 square millimeters. Pati yung kanyang perimeter. Ayan. Now, ang tanong ko sa inyo, tama ba yan or mali? If you answer mali po yung area na yan, tama kayo. Because, yung area na nakuha natin or na-extract natin ay hindi tugma dun sa shape ng figure natin, di ba? Hindi natin nakuha to at saka yun. Hindi natin na-extract. So, mali yan. Now, ituturo ko sa inyo yung pangalawang way. So, exit muna natin. Pakitandaan yung 112071. Pero okay lang na hindi kasi ma-access naman natin yan sa command history. So, exit po muna. And then, pwede kong i-type yung shortcut ng area as AA. Enter. Specify first corner point. Hindi na tayo gagamit ng bawat sulok. Ang gagamitin natin ay itong object. Nakita nyo sa baba. Object. Click nyo yung object or type O and then press enter. Tapos, i-click nyo tong object na to. Ayun. Makikita nyo yung area pero pagka ginalaw nyo yung mouse nyo, mawawala. Saan nyo hahanapin? Punta kayo dito sa command history o kaya i-type nyo yung F2 or pindutin nyo yung F2 sa inyong keyboard. Ayan. Makikita nyo yung tamang area ngayon. At yung tamang perimeter. Compared dun sa kanina na kulang yung area at mali, pati yung perimeter niya mali din. So, may ko-compare nyo ngayon to, di ba? So, medyo na short ka ng konting square millimeters at saka millimeters dito sa perimeter. Okay, so close ko na to. So, ganun lang po yung paghanap or pag-extract ng area natin. Now, another thing is, sa pag-i-inquire natin is the ID. Or, eto naman, ID na to, ginagamit to to extract the coordinates. So, tingnan natin. Example. Magta-type ako ng ID. Enter. Mag-i-specify ako ng point. Halimbawa, gusto kong malaman kung ano yung coordinates nung corner na to. So, i-click ko to. And then, magdi-display dyan sa screen nyo na yung X niya from, ano to guys from the origin.
So, x 149.65 from origin, y is 150.18 from the origin, at wala tayong z value. So, ganun po yung paggamit natin ng ID. Now, from that coordinates, pwede na tayong mag-adjust accordingly. Diba? Alam natin, kung gusto nating ilipat yan sa origin, mag-a-adjust lang tayo ng negative 149, kasi pabalik tayo eh. O kaya, negative 150. Parang ganon. So, yan yung gamit ng ID. Ngayon, yung susunod is list. So, itatype ko lang yung li para sa list. And then, press enter. Select objects. Tingnan natin kung ano yung magdi-display na list of properties dito sa object na to. So, click ko na. And then, press enter. So, ayan ang list. Mula dun sa sinelect nating objects, magdi-display dyan yung kung nasang layer siya, nasa magenta layer, kung nasang space siya, nasa model space, kung ano yung kanyang area, another option to extract the area, at saka perimeter, at saka yung kanyang mga coordinates. Ayan. So, makikita nyo yung kanyang mga coordinates. Ilang corner yon? 1, 2, 3, 4, 5. Baka meron pa siya sa baba. Pwede nyo gamitin yung scroll sa inyong mouse. So, useful ito pagdating sa pag-i-extract ng mga points. Instead na gumamit kayo ng ID pa isa-isa, gumamit na lang kayo ng list command. Okay, so I'll click X to close. And then press enter to continue. Ang sabi dyan sa command line. Ayan, para siguradong walang active command. Or just press escape multiple times. Ayan. So, ang susunod natin guys ay punta na tayo sa additional drafting and editing commands. Meron tayong polygon, ellipse, at saka explode. So, yun na lang yung mga natitira nating commands dito. Polygon, ellipse, at saka explode. Okay? So, dito, unahin natin yung polygon. Ang polygon natin, by the name itself, is nagkikreate siya ng regular n-sided polygon. So, ituturo ko Punta kayo dito sa Home tab, Draw Panel, Rectangle command. Ayun, yung rectangle command. May arrow down siya. I-click nyo yun. And then choose polygon. Okay. So, you are prompted to enter number of sides. By default, 4. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, hanggang ilang sides ang pwede dito sa pag-enter ng number of sides ng polygon? Siyempre, alam natin yung minimum. Minimum yan ng 3 para sa triangle. Diba? So, subukan natin mag-type ng 4 digits na number. Let's say, 1, 2, 3, 4. Yan. Randomly. Kahit anong digit. So, if you type 1, 2, 3, 4 para sa number of sides and then press enter, ngayon, hindi tatanggapin ni AutoCAD because ang required lang pala ay between 3 and 1024 sides or edges. Yun lang pala pwede. So, imagine 1024 sides na polygon, parang halos circle na yun, di ba? Tama, napakaraming sides nun, 1,000 mahigit. So, unahin natin yung pinaka-kaunti. I'll type 3 para sa triangle and then press enter. Ngayon, dito sa polygon, meron tayong tatlong options on how to draft a regular polygon. Una, pag you are prompted, specify center of polygon, punta ka dito sa baba and then choose edge or type E, enter. So, tatype ko yung E, enter. Now, specify first endpoint of edge. I-zoom in ko lang. Ayan. And then, pwede kong mag-draft or mag-specify ng first point dito. Click. So, ayun yung aking first point. Ngayon, as you move your mouse, pwede ka na mag-create ng regular triangle. Ayan. Regular triangle. Kung gusto mong horizontal yung kanyang base, gamit ka ng F8. Yan, F8. And then, mag-type ka ng specific distance. Let's say, for example, 70.
enter. And okay na yung triangle mo. Ang triangle mo ay may sukat na 70 kada edge or side. Ganon, ang regular triangle. Try tayo ng iba pang polygon. Pero this time, i-discuss natin yung pangalawa at pangatlong way para sa pagdadraft ng polygon. Okay na? So, bago ko gawin yon, mag-create muna ako ng circle para makita natin yung difference ng dalawang way na yon. C for circle, enter. Click ako ng center point ng circle, and then pagpaparehasin ko sila ng radius, I'll just type 50, enter. And then press enter to repeat circle. Click ako dito. Pagka-click mo, ituturo ko lang yung technique. Pagka same radius ng circle, just click and then press enter. Ayan, parehas na sila ng radius. Mabilis ano? Hindi na kayo magta-type ng radius. Ngayon, subukan kong gumawa ng pentagon dyan. I'll type POL para sa polygon. Shortcut ng polygon command. Enter. And then I'll type 5 para sa number of sides. Enter. And then center ng polygon. Ayan, kailangan ko nang iselect yan. I-zoom in ko nga. Ayan, kailangan ko nang iselect yung center. As you hover, take note, kailangan nyo makita yung center object snap bago kayo mag-click. So, pwede na ako mag-click dyan. Click. Ayun. And then, meron kang option na inscribe in circle or circumscribe about circle. So, yan yung pangatlo at saka pangalawang way. Unahin natin yung default. So, I'll just press enter to accept the inscribe. And then, makikita nyo, mula dun sa center hanggang dun sa isang vertex ng polygon, yun yung kanyang radius. Okay? So, iparehas natin yan sa radius ng circle natin kanina. So, itatype ko 50, enter. So, ayan. Pansinin niyo yung polygon ha. Ngayon, another polygon. Gagawa uli ako ng isang pentagon. I'll just press enter to repeat polygon. I'll just accept 5, enter. I'll specify center of polygon. Hover nyo, ito. Hanggang makita nyo yung center. Click. And then, I'll select circumscribe about circle. Click. And then, mapapansin nyo ngayon, yung sukat ng radius ng circumscribe polygon is mula sa center papunta sa midpoint ng isang edge. Tama? Kanina kasi mula sa center patungo sa vertex ng polygon. So, pagparehasin natin yung radius, 50 din. 50, enter. And take note, ano yung pagkakaiba ng dalawang polygon na yan? Una, pag sa inscribe, yung polygon natin ay nasa loob ng tinatawag na imaginary circle. So, itong circle na ginawa ko guys, yan ay imaginary circle lang. Hindi nyo yan makikita sa pag nag-create kayo ng polygon. Pinakita ko lang for emphasis kung nasan mapupunta yung polygon nyo. So, I'll press escape at makikita nyo yung polygon sa inscribe ay nasa loob ng imaginary circle or inside the imaginary circle. At yung kanyang pagme-measure ng radius ay mula sa gitna papuntang vertex. So, pwede kang mag-draw ng line. Tama ba? Pwede kang mag-draw ng line mula sa gitna papunta sa isa sa mga vertex. Ayun. 50 units. Tama? Nakikita nyo? So, i-click ko na. And then, I'll press escape. And then, pagdating sa circumscribe, yung polygon ay paloob or pinapalooban niya yung imaginary circle. Nasa loob ngayon yung imaginary circle or sa madaling sabi, nasa labas ng imaginary circle yung polygon natin. Okay? I'll press escape. And paano naman yung kanyang radius? Ang kanyang radius ay, draw uli ako ng line, L enter, center point. Ang kanyang radius ay mula dito sa center papunta dun sa midpoint ng edge. Ayun, makikita nyo 50 din, di ba? Pareha sila. So, click.
and then press enter. Ayan. So, yan yung difference ng circumscribe at saka inscribe na polygon. Okay. So, punta na tayo dun sa ellipse. So, pwede kong i-delete itong imaginary circles at saka yung lines. Tsaka yung isang polygon. Ito. And then, delete. Delete sa keyboard. And punta na tayo sa ellipse. So, I'll zoom in and then pan. Ang ellipse natin, makikita natin sa home tab ng ribbon, draw panel. Ayun. Ibaba lang ng polygon or rectangle. Ayun. At meron din siyang arrow down. I-click nyo yun. Meron tayong center option, meron tayong axis end, at saka elliptical arc. Unahin natin itong center option. Click. Tama. And then, specify center of ellipse. So, pwede kong mag-start dito, somewhere. Ayan, dito na lang. Click. Tapos, ortho on, F8. So, I'll just type 100 para sa semi-major axis. Enter. And then, para sa semi-minor axis, I'll just type 50. Enter. Oh, by that manner, pwede ka nang gumawa ng polygon or ng ellipse pala. So, kung babalikan natin yung manual drafting, di ba? Paggawa ng ellipse, medyo complicated yung pagseset natin ng mga center at saka yung arc ng ellipse natin. So, try natin gumawa ng same size ng ellipse using axis end. Ito, yung second option. So, isa-select ko to. O, pwede kayong mag-type ng EL for ellipse. And then, press enter. Tapos, ang default niyan is axis and point. So, click nyo dito. Ako, gagawin ko ay ipapantay ko dun sa left side ng ellipse. So, pwede ko mag-click dito. And then, hahatakin ko yan. And then, I'll type 200 kasi nag-100 tayo sa semi-major axis kanina, di ba? So, 200 ngayon para sa full minor or full major axis. And then, press enter. And then, ganun din, same dun sa semi-minor axis, 50. And then, press enter. So, ayan na. Paano nyo malalaman na parehas? Gumamit tayo ng grip editing. So, select nyo to, at saka yun. Select nyo yung center grip. And, i-move nyo papunta dun sa center grip ng isang ellipse. Ayan. So, tingnan nyo, parehas sila ng shape at dimension. So, I'll just press escape, control Z to undo. At, i-delete ko yung isang ellipse. Select and then hit delete sa keyboard. Tapos, i-move ko to using grip edit. F8 off. Ayan, medyo iaangat ko ng konti. Ayan. And then, I'll press escape. And finally, para sa last option ng ellipse is the elliptical arc. Ayan. So, pwede kang mag-select dito ng elliptical arc or pwede kang mag-type ng EL, enter, tapos, i-select mo yung arc. Ayan. So, you are prompted to specify axis endpoint. Dito sa elliptical arc, mag-specify tayo ng 5 points. So, bilangin nyo ha. So, wala tayong sukat muna. Just click randomly 5 points. So, 1. Okay, click 1. F8 on para diretso. So, 2. And then, pangatlong click. 3. Pang-apat na click. Pwede kong mag-click dito sa gawing kanan. 4. And bago kayo mag-click ng ikalimang point, i-off nyo yung F8 para mas ma-appreciate nyo yung pagdadraft ng elliptical arc. And, ayan, ikot nyo yung, or i-move nyo yung mouse nyo. Para sa 5th point. So, i-click ko dito yung 5th point. Click. Meron na akong elliptical arc. Ngayon, kanina sa grip editing or grips, meron tayong dalawang klaseng grips. Square at saka rectangle.
ito yung pangatlong klase ng grip natin sa 2D object. We have a triangular grip. Ang ginagawa ng triangular grip dito sa ellipse, ina-adjust niya yung length ng elliptical arc. Ayan, pwedeng pahabain, pwede din paisiin. Tama. Ayun. So, yan yung gamit ng elliptical arc. So, I'll just delete the elliptical arc and magkakaroon ako ng additional tips dun sa pagkuha ng area. Tips and tricks. So, bago ko i-end yung video, tuturo ko yung paggamit ng area pagka ang hahanapan nyo ay may butas. Kanina kasi, kinuha nating area walang butas. So, para mas realistic yung ating pagkuha ng area, try natin yung area ng shaded portion or region na may butas. So, para gawin yon, gagamit ako ng isa sa mga draw commands natin para sa ano natin to chapter 5 hatch. So, bibigyan ko lang kayo ng igsing preview. So, lalagyan ko to ng hatch. Gawin nating solid and then click, enter. So, ayan. What if ang pinakukuhang area sa inyo ay ganyan, may butas? So, pwede kayong gumamit ng at least 2 ways para i-extract yung area niyan. Una, pwede tayong gumamit ng area command, AA, enter. Specify first corner point, hindi tayo gagamit niyan. Ang gagamitin natin ay add area. Ayan, add area. Click nyo yun. And then, pagka-click nyo ng add area, click nyo yung object. So, click. And, select nyo tong pinakamalaking object natin kanina. Ayan. So, magkakaroon siya ng pagbabago sa kulay, indicating na na-add mo na siya dun sa selection set mo. Ngayon, kung may iba ka pang isa-select, i-add, i-click mo lang. Pero kung wala na, just press enter to end the selection set. Ayan, enter. At magdi-display dyan yung total area. Ayun. 112,853.98 square units. Ngayon, kailangan nating ibawas yung tatlong butas na nakikita nyo. Yung triangle, yung pentagon, at yung ellipse. So, ang gagawin ninyo, subtract area. Pagka-click nyo ng subtract area, click object. Pagka-click nyo ng object, select nyo yung triangle. Paano nyo malalaman na nasama na siya sa selection set ng subtract area? Magbabago yung kanyang kulay. Ayan. And then, sunod nyo yung pentagon. And then, sunod nyo yung ellipse. And then, kung wala na, press enter to end the subtract mode. Enter. Ayan. May makikita kayong dalawang area dyan. Ang tanong, alin dyan yung area ng shaded portion or shaded region? Yung area sa ibabaw na nakikita nyo, yung 15707, that is the area of the holes o yung mga butas. Total area ng mga butas yan. Yung total area ng hatch na nakikita nyo sa screen is 85942. Yun yung tamang sagot kapag ang tinatanong ay area ng shaded region. Pero kung ang tinatanong ay area ng mga butas, ang isasagot nyo, yung 15707. Okay? So, press enter. And then, ito yung isang mabilis na way sa pag-select ng or pag-i-extract ng area. Using properties palette. So, pwede nyo pindutin sa keyboard nyo, Control 1. O kaya, punta kayo dito sa view ng ribbon. And then, ayun, yung properties, naka-highlight. Ibig sabihin, naka-display sa akin yan. So, properties, o kaya control 1. So, balik ako sa home tab. Ito yon, properties. Currently, no selection. Pero, if I select the hatch, and then, punta ako dito sa properties, ayun, selected yung hatch, at bumaba ako under geometry section, ayun yung area niya, di ba? Parehas nung na-extract natin kanina. So 85942.47. Tingnan nga natin sa command history. So I'll press escape, F2, command history.
So, ayun nga siya. 85942.47 square units. So, yun yung tamang sagot. So, I'll click X to close. And yan yung way or pamamaraan para ma-extract nyo yung area sa isang shaded part or shaded region na merong mga butas, minsan merong butas, minsan wala. Okay? So, hopefully, makakatulong yan sa inyong mga project or sa paggawa ng inyong mga geometries. So, hanggang dito na lang sa chapter 2. See you on chapter 3. Maybe tomorrow or next week. Okay? Goodbye and thank you.